So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Metas Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about sigurado ka ba sa iyong kaligtasan? So, our concept is all about eternal security. So, ang eternal security is madalas na hindi nauunawaan ng mga tao. Totoong ang tunay na ligtas ay hindi kailanman mawawalan ng kaligtasan, ngunit hindi lahat ng umaamin ng pananampalataya ay tunay na ligtas. Kaya mas ginagamit ng maraming teologiko ang katagang preservance of the saints. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya ay magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos na nagpapanatili. So, ito ay isang aliw at hamon na sinisiyasit o siyasatin ang ating pananampalataya. So, ngayon, kita tayo sa ating Bible readings. And our Bible reading is all about John chapter 10, verse 27 to 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninumang. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is not all profession of faith are genuine conversions. So, hindi sapat yung simpleng pag-amin ng pananampalataya. May mga nagsasabing sila ay Kristyano, ngunit hindi tunay na nagbabago ang puso nila. So, yung tunay na kaligtasan is makikita sa pagbabago ng buhay. Second is the true believers are preserved by God and will preserves in faith. So, yung Diyos ang nag-iingat sa kanyang mga anak upang manatili sa pananampalataya kahit tayo ay nadadapa. Siya ang nagbibigay ng biyaya para bumangon at magpatuloy. Kasi yung tunay na mananampalataya ay hindi tuluyang tatalikod sa Diyos. So, last teaching is all about God secures our salvations and genuine fruit will show it. So, yung kaligtasan is nakasalalay sa gawa ni Kristo at hindi sa ating sariling pagsikap. Ngunit, ang bunga ng kaligtasan tulad ng kabanalan, pag-ibig at pagtitiis ay makikita sa ating buhay. So, ang bunga ay tunay ng pananampalataya. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is examine your faith to see if you are truly in Christ. So, wag tayong makontento sa dating panalangin lamang. Dapat natin siyasatin kung may tunay na pagbabago ba sa ating puso at buhay. So, yung pagsisiyasat kasi ay hindi upang matakot, kundi upang matiyak na ikaw ay nasa pananampalatayang totoo. Ito ay paraan upang lumalim sa relasyon kay Kristo. Second is endure in faith, trusting in God's sustaining grace. So, yung buhay Kristyano ay hindi madali. Ngunit sa biyaya ng Diyos is magpapatuloy tayo. Dapat tayong kumapit tayo hindi sa ating lakas, kundi sa katapatan ng Diyos. Dahil sa bawat pagsubok natin, ang presensya niya ang ating lakas. So, last application is all about encourage others to pursue holiness, not false assurance. So, wag nating bigyan ng maling kumpiyansa ang mga taong walang ebidensya ng bagong buhay. Sa halip is hikayatin natin silang lumakad sa kabanalan at pananampalataya dahil ang tunay na kaligtasan ay may kasamang tunay na pagbabago. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalagang tumuon sa ebidensya ng kaligtasan kaysa sa kumpiyansa sa kaligtasan. So, para sa akin is mahalagang bigyan pansin ang ebidensya ng kaligtasan sapagkat maraming tao ang umaasa sa isang panalangin, relihiyon o emosyonal na karanasan, ngunit walang tunay na pagbabago sa buhay. Ang kumpiyansa kasi ay maaaring mali kung ito ay nakabase lamang sa gawa ng tao at hindi sa bunga ng Espiritu. So, sa halip na panlabas na kumpiyansa ang ating titingnan, dapat ating tanungin, may pagbabago ba? May pagsunod ba kay Kristo? Dahil ang ebidensya ng kaligtasan ay nagbibigay ng tunay at matibay na kumpiyansa sapagkat ito ay bunga ng pag-iral ng Diyos sa ating buhay. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa kaligtasan mula sa iyo at hindi mula sa aming sariling gawa. Lord God, tulungan mo po kaming siyasatin ang aming puso at lumakad sa kabanalan na patunay ng tunay na pananampalataya. Lord God, salamat sa iyong biyaya na nagpapalakas at nagpapanatili sa amin. Lord God, patuloy mo po kaming hubugin at gamitin upang hingkayatin ng iba na lumakad din sa katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen.